MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, presyo ng produktong petrolyo tataas na naman bukas. Mga pasahero ng MRT maagang naperwisyo. Traffic enforcers bawal mag-leave umabsent ngayong Christmas season. Sa trending news, trending kakaibang ilaw na mataan sa paliparan. Sa good news, mga nagwagi sa MBC National Choral Competition kinilala na. Sa Lamba News, alamin ano ang Constituent Assembly at ano ang pananaw ng Pangulong Duterte tungkol dito. Sa Newscovery, four-wheel bicycle na imbento. Balita mula sa Vatican, higanting Christmas tree sa St. Peter's Square inilawan na. Sa Game Now, Bobby Ray Parks nakakuha ng career high 41 points sa ABL. Sa Showbiz, nanay ni Baron Geisler may taning na ang buhay. Steve Harvey, idinetali ang tunay na nangyari sa maling announcement niya sa winner ng Miss Universe. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Nako, bad news para sa mga motorista. Magkakaroon na naman ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kung ano-ano mga kumpanya ng langis na magtataasan ng presyo at kung magkano ang magiging pagtaas, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Asahan ang panibagong big-time oil price hike ngayong linggo. Tinaya ng oil industry sources na baka pumalo ng 1.40 centavos hanggang 1.60 centavos ang itaas ng halaga ng bawat litro ng gasolina. Tinataya nga abot naman sa 1 pesos and 30 centavos hanggang 1 pesos and 40 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Papalo naman umano sa 1 pesos and 40 centavos hanggang 1 pesos and 50 centavos ang inaasahang taas presyo ng kerosene. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Maaga na namang uminit ang ulo ng mga pasahero ng MRT3 matapos ang mahabang pilang sanhin ng tumirik na tren. Kung ano ang dahilan ng pagkasira ng tren at kung saan banda ito tumirik, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Tigil ang aberya sa MRT habang dagsa ang mga pasahero ng tren dahil sa Christmas season. Maagang nasiraan kanina ang MRT3 dahilan para mabanas na naman ang mga pasahero na dagsa na sa MRT kahit pasado alas 5 pa lamang ng umaga. Sa Twitter account ng MRT3, pinababa ang mga pasahero sa Santolan Station southbound dakong alas 5:22 ng umaga dahil sa technical problem. Bumalik din ang operasyon ng nasiraang tren at may mga pasaherong hinihintay ito pero may mga pasahero ring naghanap na lang ng ibang masasakyan. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Bawal mag-leave o lumiban sa trabaho ang mga traffic enforcers ngayong Christmas season. Kung kailan magsisimula ang kanilang no absent, no leave policy at kung saan ang mga itinuturing na choke points ngayong Pasko. Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Nangako ang Metro Manila Development Authority ng mas maraming traffic enforcers sa EDSA at pangunahing lansangan sa kainitan ng Christmas rush. May utos na ang MMDA sa enforcers na no absent, no leave policy bago ang Pasko. Sinabi ni MMDA Chairman Tim Orbos na ipatutupad ang no absent, no leave sa mga traffic enforcers mula Disyembre 21 hanggang 24 kung kailan inaasahan ang Christmas rush shopping. Tiniyak din ni Orbos na dadagdagan ng enforcers sa mga lansangang tukoy na choke points sa EDSA gaya ng Timog Avenue, Cubao Area, Makati at Pasay Taft.
Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Oplantokhang tuloy pa rin ang PNP kahit may deklarasyong unconstitutional. Yan, magbabalita si RH28 Raymond Dadpas. Tuloy ang oplantokhang ng Philippine National Police kahit pa pinupuna ito ng Senado. Ayon kay Police Director Oscar Albayalde ng NCRPO, hanggat walang TRO o Temporary Restraining Order mula sa korte ay tutuloy nila ang oplantokhang bilang mahalang bahagi ng kanilang anti-drug campaign. Sinabi ni Albayalde na pinag-aralan ito ng PNP bago nila sinimulang ipatupad. Ganun pa man ay re-repasuin nila ang proseso ng implementasyon nito sa pagitan ng kanilang mga tauhan sa field. Kinwestiyon ng Senado ang oplantokhang dahil wala umunong abogado ang mga sumusuko sa paggamit ng illegal drugs at lumalagda ng mga dokumento. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpas, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Pinayuhan ng Commission on Human Rights ang Kongreso na maghinay-hinay sa pagsusulong ng parusang kamatayan. Ayon sa CHR, dapat isaalang-alang ang mga mambabatas na committed ang bansa sa pandaigdigang kasunduan na kumukundina sa death penalty. Para sa kabuang balita, alamin natin yan sa report ni RH09, Sunny Casulia. Sisiklab ang debatihan sa Kongreso sa isyu ng pagbabalik sa parusang kamatayan pagpasok ng 2017. Ayon kay House Deputy Speaker at Capiz Representative Fredenil Castro, isa sa mga pangunahing may akda ng panukala, makatwirang gawin sa pagpasok ng susunod na taon ang debate para makapaghanda ang mga kontra at kampe sa pagbabalik ng death penalty. Ginawa ni Castro ang pahayag sa harap ng impormasyon target ng Kamara na i-railroad o maniobrahin ang pagtalakay sa House Bill No. 1 para maihabol ang pag-aproba nito ngayong Disyembre. Pinaghihinay-hinay naman ng Commission on Human Rights ang Kongreso sa pag-aproba sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan at dapat isaalang-alang ng mga mambabatas na committed ang bansa sa pandaigdigang kasunduan na kumukundina sa death penalty, ang Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Samantala, nanawagan naman si Manila Archbishop Luis Antonio Tagle sa publiko na tulungang magbagong buhay ang mga makasalanan kaysa hayaan silang mawala. Ginawa ng Arsobispo ang pahayag sa isang Advent Recollection sa Quezon City at ginawang halimbawa ang pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanang tao sa pagsasabing gaya ng Mesaya. Dapat anyang matuto ang mga tao na kalingain ang mga naliligaw ng landas kaysa alisin sila sa lipunan. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Senado, may mensahe kay Pangulong Duterte sa kampanya kontra illegal drugs. Magbabalita si RH12 Milky Rigunan. Pinagsabihan ng mga senador si Pangulong Rodrigo Duterte na laging sundin ng batas sa harap ng pinalakas na kampanya laban sa illegal drugs. Ang mensahe ng mga senador ay nakapaloob sa 120-page committee report na pinunente ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Committee on Justice na nag-imbestiga sa EJK cases. Ayon kay Senator Gordon, dapat umiral din ang command responsibility obligasyon ng Pangulo na kumilos para matigil ang pag-aabuso ng mga pulis. Sa committee report, hindi napatunayan na state-sponsored o kagagawan umano ng gobyerno ang EJ case at hindi rin umano napatunayan nagkaroon ng Davao Death Squad. Yan ang DZRH News, News Trigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Pinangangambahang maudlot ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Ito'y matapos sabihin ni Pangulong Duterte na nagdadalawang isip na siya kung itutuloy pa ang mapayapang kasunduan sa harap ng pangmamatigas ng mga kaliwang grupo at ipinipilit umano ang kanilang kapritsyo. Para sa kabuong report, alamin natin yan mula kay RH44 Vien Dacles. Nanganibmakan sila ang peace talk sa National Democratic Front. Mismong si Pangulong Duterte ang nagpahiwatig na hindi siya magdadalawang isip tapusin ang negosasyon kapag ipinilit ng NDF ang kanilang kapritso. Tinukoy ng presidente ang kagustuhan ng kilusang komunista na palayain ang lahat ng 130 political prisoners na ayon sa Pangulo ay hindi niya maaaring basta pagbigyan dahil gobyerno naman ang dihado. Sinabi ng Pangulo na pinalaya na ng gobyerno ang mga leader komunista na NDF consultants at kalabisan kung i-release ang lahat ng iba pang political detainee.
RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Amyenda sa Sin Tax Law, aprubahan ng Kamara bago ang Christmas break. Magbabalita si RH14, Left Narciso Abinales. Ipapasa na ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ngayong linggo ang amyenda sa Sin Tax Law. Sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na pananatilihin sa aprobahang panukala ang two-tier na sistema ng buwis sa mga sigarilyo. Ang House Bill No. 4144 o Sin Tax Reform Act ay iniakda ni ABS Party List Representative Eugene Michael De Vera na layong gawing patas ang sistema sa industriya ng sigarilyo at isulong ang kompetisyon. Ayon kay Fariñas, mahalagang maipasa ang panukala dahil magpapatas ito sa buwis sa sigarilyo hanggang 32 pesos kada pakete para sa murang brand at 36 pesos naman para sa high-end na sigarilyo. Mas makatwiran anya ito kumpara sa unitary system kung saan parehong 30 pesos lamang ang buwis, mumurahin man o mamahalin ang sigarilyo. Ipinunto naman ni Ways and Means Committee Chairman Dakila Carlo Cua na bukod sa dagdag kita ng gobyerno, target ng panukala na maprotektahan ang mga magsasaka ng tabako at mabawasan ang paninigarilyo sa Pilipinas. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, nanay ni Baron Geisler may taning ng buhay. Magbabalita si RH43, si Rocky. Inamin ni Baron Geisler na may taning na ang buhay ng kanyang ina. Sa isang interview dito, sinabi ni Baron na isang napakalaking wrong timing ang pagkakaban niya bilang isang artista dahil kailangan ng nanay niya ng tulong pinansyal. Sinabi pa nito na hindi alam ng kanyang ina na 6 hanggang 1 taon na lamang aabot ang buhay nito ayon umano sa doktor na tumitingin dito. Ngunit umaasa pa rin si Baron na magbe-benefit sa kanilang mga nasangkot sa nasabing kontrobersiya ang sanction ng Professional Artist Managers Incorporated o PAMI, ang samahan ng mga talent manager dahil magpapasko naman umano. Idinagdag pa nito na sana ay magkaayos-ayos ang lahat dahil maliit lang umano ang industriya ng showbiz. Sa bandang huli ng interview ay sinabi ni Baron na sana raw ay mapatawad siya ni Ping Medina, ang kanyang co-actor na inihian niya sa katawan at muka sa isang eksena nila sa ginagawang pelikula kahit nawala ito sa script. Sinabi pa nito na sana ay itry ng iba kung paano maging isang Baron Geisler kung kayanin ng mga ito. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito na naman, kumakalat ngayon sa social media ang kakaibang liwanag na namataan malapit sa isang paliparan. Kung ano ito, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Trending ngayon sa social media ang video ng kakaibang ilaw sa kalangitan na natunghayan ng mga tao sa paliparan. Ayon sa nag-upload ng video, napansin ang isa sa mga empleyado ng airport na nakatayo malapit sa isang American Airlines plane ang kakaibang puting liwanag sa langit. Mukhang tadpole o butete ang liwanag na pinaniniwala ang natunghayan madaling araw ng Sabado bagamat hindi pa malinaw kung saang paliparan nakuha ang video. Ilang mga eksperto naman na nagsabi na posibleng missile test o rocket launch ang nasabing liwanag habang may ilan naman na nagsabing meteor na pumasok sa atmosphere ang kanilang natunghayan. RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Ang galing ng mga Pinoy sa pag-awit ay tila ba kasama na sa dugong dumadaloy sa ating mga katawan at sa kahit na anong genre ng awitin. Pang soloista man o pang koro, paniguradong kakabahan ka basta Pinoy ang iyong makakatunggali. At sa katatapos lamang na MBC National Choral Competition sa tuwing panahon ng Kapaskuhan, inorganisa ng Manila Broadcasting Company ilang korong Pinoy na naman ang itinanghal na best of the best na pambato pa ng ilang mga rehiyon sa buong kapuluan. Sino-sino nga ba mga ito? Alamin natin sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Muling nadepensahan ng University of Baguio Voices Choral at Boss Choral ang kampyonato sa katatapos lamang na MBC National Choral Competition.
Sa mahigit 40 koro nakapasok sa semifinal, natalo ng ipinakitang galing sa pag-awit na sinabayan pa ng indayog ng katawan ang ilan pang mga pambato ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Naging pambato rin ng 2 koro ang ginawang interpretasyon na ibinigay sa bawat grupo na competition piece na isa sa naging basihan sa pagpili ng mga nagwagi. Bukod sa nasungkit na championship ng University of Baguio Voices Chorale para sa open category, nakuha rin ng grupo ang Best Show Choir, habang nasungkit naman ng Boss Chorale ang championship para sa children's category at special award naman para sa Best Original Novelty Arrangement ang sa Tips Choral Society. Hindi rin naman umuwi ng luhoan ng ilan pang mga grand finalist matapos na masungkit ang mga iba pang pwesto. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman mga kababayan, pamilyar ba kayo sa CONAS o Constitutional o Constituent Assembly? Ano nga ba ito at anong stand o pananaw ni Pangulong Duterte tungkol sa usaping ito? Alamin natin yan sa report ni RH49 Rita Salonga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Constituent Assembly? Ang kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng isang Constitutional Commission noong October 12, 1986, ilang buwan pagkaupo ng dating Pangulong Corazon Aquino. Niratipika ito ng isang malawakang plebisito noong February 2, 1987. Pagkaluklok sa pwesto ng Pangulong Rodrigo Duterte, ninais nito na magkaroon ng isang constitutional convention kung saan piling mga eksperto ang uupo at pag-aaralan, hihimayin ang saligang batas hanggang magkaroon sila ng isang draft o proposal. Ngunit base sa pag-aaral ng Malacanang, gugugol ito ng mahigit kumulang 7 milyong piso. Mas pinipili na ngayon ng Pangulo ang isang Constituent Assembly. Pinirmahan na rin niya ang Executive Order No. 10 kung saan magkakaroon ng isang 25-member team na bubusisi, pag-aaralan at hihimayin ang ating konstitusyon at titignan ang mga probisyon nito kung naaayon pa ito sa ating panahon. Ang isang Constituent Assembly ay isa sa 3 paraan kung saan pwedeng ma-amend ang 1987 Constitution. Sa pagpili ng Constituent Assembly, ang Kongreso, pagkatapos ng 6 na buwang palugit na ibinigay sa Constitutional Commission, ay magko-convene at pagdedebatihan ang draft na magiging bagong konstitusyon. Sa ilalim ng Article 17 ng Saligang Batas, kakailanganin ng 3/4 na boto ng Kongreso para maipasa ito at maging batas. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, dadaan ang nasabing draft ng bagong saligang batas sa isang massive information drive kung saan hanggang sa barangayan ay magkakaroon ng pagpapaliwanagan para maintindihan ng mga tao kung ano-ano nga ba ang nabago sa ating saligang batas. Hindi pa rin malinaw ngayon kung dadaan ito sa isang plebisito, katulad ng nangyari noong 1987. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga mahilig magbisikleta pero laging natutumba. Naimbento na ang 4-wheeled bicycle. Medyo weird, no? Pero 4-wheeled ang bicycle na ito. Kung bakit ganon ang tawag at kung ano ang itsura nito, alamin natin sa report ni RH48 Vian Dacles. Mahilig kang magbisikleta pero lagi kang natutumba. Huwag ka nang mag-alala dahil naimbento na ang bisikleta na 4 ang gulong. Ito ang dinisenyo ng kumpanyang GBO mula sa Europe upang maiwasan sa aksidente ang mga may hilig bumiyahe gamit ang bisikleta.
Ang CarvX ay isang four-wheel bicycle para sa mga extreme off-road experience. Isa itong leaning bike dahil umaayon ang 4 na gulong nito sa anumang klaseng daanan sa pamamagitan ng steering techniques, kung kaya't mahirap itong mapatumba. Ang pinaka-frame ng CarvX ay gawa sa aluminum at may 4 na independent double wishbone suspension. Bukod dito, mayroon din itong 4 na hydraulic disc brakes at 14 na speed roll-off hub, kung kaya't hindi na kailangan ng sobrang effort para lamang mapatakbo ito ng mabilis. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Vatican, higanteng Christmas tree sa St. Peter's Square inilawan na. Formal nang binuksan ng Vatican ang holiday season sa pamamagitan ng annual lighting ng Christmas tree sa St. Peter's Square. Ngayong taon may taas na 25 meters o 82 feet ang itinayong Christmas tree malapit sa northern city ng Trento. Samantala, nataon naman ang lighting activity sa unveiling ng Nativity Crib mula sa Malta. Hindi naman nakadalo sa event si Pope Francis na abala sa paghahanda para sa kanyang misa na isasagawa sa December 24 at sa kanyang December 25 Urbi et Orbi o Message to the City and the World address na dalawa sa kanyang mahalagang engagements. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nag-set ng kanyang career high at league high sa points in a single game si Bobby Ray Parks Jr. ng Ala Pilipinas sa kanyang laro laban sa Kaohsiung Ruth matapos makascore ng 41 points. Walang nakapagsabay sa former UAP MVP at NBA D-League aspirant na si Bobby Ray Parks. Kaya hindi napigilan ang kanyang 41-point game explosion. Ginawa ni Parks ang lahat mula sa pag-step back, layup, kahit circus shots dahil hindi pa rin siya nababantayan ng kabilang koponan. Dahil dito nakuha niya ang kanyang personal best na 41 points at nag-set na rin ng record para sa most points by a player in a single game sa Asian Basketball League o ABL. Natulungan din niya ang Ala Pilipinas na makuha ang kanilang ikalawang panalo sa ABL para sa 2-1 record at sa solo third spot. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Ibinulgar na ng controversial na host ng Miss Universe 2015 na si Steve Harvey ang tunay na nangyari sa maling announcement niya sa tunay na winner na nasabing beauty pageant. Sa interview dito sa TV show ni Jimmy Fallon, tuluyan nang binasag ni Steve ang buong katotohanan sa likod na nasabing kontrobersiya na hindi siya ang dapat sisihin sa nasabing pagkakamali. Ayon sa kanya, klaro sa kanya ang pangalan ng nanalong Miss Universe na nakalagay sa teleprompter na kanya sanang babasahin. Ngunit noong i-announce na raw niya ang winner, ay sinabi umano sa kanya sa pamamagitan ng comms ng isang lalaki na tinawag niyang a guy in my ear na basahin ang susunod na pangalan at iyon ay si Miss Colombia. Matapos umano niyang i-announce si Miss Colombia ay sinabihan pa siya na nasabing a guy in my ear ng great job Steve. Ngunit makalipas lamang umano ang 4 na minuto ay nagpunta siya ng backstage dahil na-realize umano ng crew na nagkamali sila ng sabi sa kanya. Ayon pa rin kay Steve, balak umano ng management ng Miss Universe na ayusin ang problema kinabukasan na sa harap ng mga media. Ngunit sinabi umano niya na dapat nilang ayusin ng mga oras na iyon. Sinabi pa ng controversial na host na pinalaki siya ng kanyang mga magulang na harapin ang anumang kontrobersiya kung kaya't hinarap niya ang nasabing problema. At iyan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sa mayon naman ang kalating oras sa ating mga balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Santinor Jr. Bukas alas 11 na umaga, tuloy ang balitaan dito lamang sa MBC Network News.